Hello po mga kaloob-loob vlog. Dito na naman po ang inyong lingkod si Loob-Loob para maghatid sa inyo ng munting istorya ng mga may kabuluhan at makapupulutan ng aral sa buhay. Kumakatok po ako sa inyo, pakinggan nyo to. May mga kahulugan po itong istoryang ihahatid ko sa inyo. Saglit lang po ito, maiksi lang, pero meron po itong kabuluhan para sa inyo po. Ito po ay para sa mga sawi sa mga problema, may mga problema, para sa may mga kasawian sa buhay, sawi sa pag-ibig, sawi sa mga pangarap sa buhay, lahat ng mga sawi para po ito sa inyo. Pakinggan nyo po at mayroon po itong kabuluhan para sa inyo. Medyo maiksi lang pero mahalaga po itong pinaghandaan ko rin po ito ng kunting effort, kunting pagkukumpos. Hindi lahat mga kasawi, hindi lahat ng mga bagay na nawawala sa atin, hindi lahat ng mga bagay na nabibigo tayo sa pag-ibig man yan o sa hanap buhay o anong mga pangarap natin na nabigo tayo. Huwag natin isipin yan, huwag natin ikulong sa nakaraan ng ating mga sarili. Kung may mga mali tayo o kaya may mga nakaraan tayong pangarap na hindi natin naabot o mayroon tayong ginusto na hindi natin nakamit, huwag po tayong magsasawang ulit-ulitin. Huwag po natin isipin na yun ay tapos na sa ating mga pangarap. Ang pangarap po, habang buhay tayo, mayroon tayong pangarap at may pag-asa po tayo matupad ang mga pangarap natin. Tungkol naman po sa mga sawi, halimbawa sa pag-ibig, hindi lahat ng nasawi sa pag-ibig ay talagang sawi ka na sa habang buhay. Subukan mong ulitin. Ang pagmamahal ko kasi sabi ko lang, ang pagmamahal ay hindi nawawala yan. Habang buhay, andyan lang po yan. Minsan, nagkukubli lamang yan sa likod ng puot o hinanakit ng ating mga kaisipan o damdamin. Pero hindi po ibig sabihin na ang pagmamahal ay nawawala. Kaya lang, pwede nating ulitin pero kailangan nating pag-aralan kung paano ba ito magkakaroon ng katuparan, paano natin makakamit ang kaligayahan o kasaganahan kung sa kasaganahan ng pag-uusapan. Mga kasawi, hindi ko masasabi na ako'y matagumpay. Hindi naman. Isa rin po akong sawi. Pero hindi ko inisip. Hindi ako nagpatali sa kalungkutan. Hindi ako nagpatali sa nakaraan. Hindi ako nagpakulong sa mga nakaraan sa kahapon. Huwag po tayong magpaalipin sa kahapon, mga guys, mga sawi. Ito po, mayroon po akong kunting istorya rito. Sana pakinggan nyo po at may po tayo, may kasabihan po tayo na kapag ang isang bagay ay nakapokus tayo, basta nasa magandang hangarin lang tayo, wala namang mawawala kung susubukan natin pakinggan o kung pwedeng pakinggan, pwede natin gawin. Subukan po natin. Meron po akong istoryang ihahatid sa inyo. Maiksi lang po ito. Ito po ay dinaan ko sa parang tula. Pero kung hindi naman po kagandahan na tula,
pero sana pakinggan nyo muna. Ito po, para sa mga sawi. Kasi karamihan ng mga sawi, nagpapaalipin na lang sa kahapon. Hindi po maganda kasi habang alipin tayo ng kahapon, marami tayong naiisip na mali. Mayroon nga dyan nagpapakamatay, nagbibigti, ganun. Kaya ang kahapon po, ang nakaraan, iwaglit natin. Huwag na nating itali sa nakaraan ng ating sarili. Ito po, pakinggan nyo. Kay hirap ng buhay, puro kalungkutan. Laging nasa isip ating nakaraan. Ngayong wala ka na, ano ang gagawin? Sa tulad kong sanay, lagi kang kapiling. O minamahal ko, bakit mo sinaktan? Ang puso kong tapat, sa'yo'y nagmamahal. Di ba ang sabi mo, ay tanging ako lang, bakit ngayon ako'y iyong pinalitan? Ang pusong nagdaramdam kay tagal, kinukuyom. Yung kirot nagsugat ay hindi naghihilom. Malagas man ang dahon, sa tagal ng panahon, ay mananatili pa rin alipin ng kahapon. Yun lang po mga kasawi. Mga kaloob-loob, munting istorya na hindi natin dapat kinukulong ating sarili sa nakaraan. Hindi natin dapat iniipon o pinangahawakan talaga ang mga nakaraan natin. Huwag tayong magpaalipin sa kahapon. Kasi sabi nga po, ang pusong nagdaramdam kay tagal kinukuyom. Hindi po natin nabibitawan yan habang mayroon tayong pagdaramdam kasi pinanghahawakan natin yung sakit o kabiguan sa ating mga pangarap o kabiguan sa buhay. Lagi natin kinukuyom po yan. Hindi natin mabitaw-bitawan dahil kaya lagi tayong may pagdaramdam. Nalagas na ang dahon sa tagal ng panahon. Nananatili pa rin alipin tayo ng kahapon kasi nga nagpapaalipin tayo sa kahapon. Ang maganda lang dyan mga kasawi, bitawan natin, wag na natin kuyumin o ikuyum yung mga palad natin, wag nating hawakan yung mga nakaraan, bitawan natin, iwaglit natin, alisin natin sa ating isipan, focus tayo sa sa kasalukuyan. Kasi walang mangyayari kung magpapatali tayo sa nakaraan. Wala po tayong magagawang maganda. Lagi po tayong aburido kung nakatali tayo sa nakaraan, alipin tayo ng kahapon. Kasi puro ano yung nasa isip natin. Ano na po tayo? Waglit na natin yung mga nakaraan. Mag-move on. Kasi wala namang ano sa atin yun. Sakit lang mararamdaman natin. Patuloy natin panghahawakan yung mga kabiguan natin sa buhay, yung ating mga nakaraan. Manap tayo ng mga bagong plano sa buhay natin. Yung pwede nating subukan. Basta maganda lang ang nasa isip natin, maganda ang ating layunin, pwede nating subukan. Wala namang mawawala. Makamit natin yung hindi. Salamat tayo sa Panginoon kung makakamit natin mga pangarap natin. Pero kung hindi, ulit tayo ng mga ibang pamamaraan. Marami namang pamamaraan pwede nating gawin. Yun lang po mga kasawi, mga kaloob-loob. Hanggang sa muli po. Abangan nyo po yung susunod. Mas may makapupulutan pa po kayo sa hatid kong istorya sa inyo. Hanggang sa susunod po. Bye-bye po. Maraming salamat po sa inyong panonood.
Salamat po. Subscribe na lang po. Bye-bye.